Hello po, magandang araw. Ayan, update po tayo dito sa Verdanza project po namin sa Gentry. Ang unit po ni sir is corner lot. Ayan, recap po tayo. So, ang kagandahan po sa corner lot is malaki ang space. Ayan. So, yung pinaka-extension halos buo na. Then, roofing, gumalaw tayo. Then, meron din po tayong balcony dito sa may harapan. Ang pagkakatanda ko po, parang tumatakbo na rin po yung project ng 2 buwan. Ayan. So, medyo malaki po ang pinaka-extension gawa ng ginawa siyang second floor. Tapos may balcony pa. So, pag ganyan pong medyo malawak ang scope of works, medyo matagal din po ang finish niyan. So, expected na po natin yan. Sa materials pa lang po talagang malaki na ang gastusan. As well, malaki rin po ang magiging labor niyan. Hello po, magandang hapon. Update po tayo dito sa Verdanza. Ayan, every Saturday update tayo. So as you can see, na-plastering na po nila yung part na nanlikod ng pinaka-extension. So, bukod po sa pinaka-expansion natin dito, meron tayong bakod. Siguro, anong taas ng bakod? 2 meters? 2 meters po ang bakod. Ayan. So, lahat talaga ng bakal na ginamit dyan talagang, ayan, 16 mm. Kahit pang bakod lang. So, yun naman po kasi is request talaga ng may-ari. O yun talaga yung prepared nila. So, since meron ka namang budget, bakit mo naman titipirin? Sayang, di ba? Gagawin naman na, wag mo nang tipirin pagdating sa materials. So, guys, pagdating doon sa may roofing, dahil mababa at nagkaroon tayo ng extension, tataas po talaga siya dyan. So, magkakaroon ng konting angat, pero hindi naman may iba yung itsura ng unit. Ayan, given naman talaga dahil, syempre, umangat ka dun eh. So, dito may balcony. So, again, doon po sa mga nag-i-inquire sa akin, hindi po biro ang pagpapagawa ng extension para kang nagtatayo ng isang bahay ulit. Kung makikita nyo to, ito lang yung extension. So, di ba, mula baba taas, gumawa ka ng parang isang bahay, tapos meron pang ganito. Balcony. So, pagdating din sa materialis, hindi rin talaga biro. Tingnan nyo naman yan. So, waiting lang tayo ng mga ilang days, ilang weeks. Hindi ko natandaan kung kailan nila to binuhusan. 28 days naman yan. So, dito, meron din tayong bakod. Ayan, hanggang dyan lang yan. So, tignan nyo naman, solid na solid talaga. Ito na po yung itsura. So, nag-plastering sila. Di pa, kasi may dinaanan kami. So guys, akala nyo napakadali lang ng gagawin ako. Sinasabi ko sa inyo, bukod sa matrabaho siya, malaki ang gastos pagdating po sa extension. Unlike po sa existing na unit, magta-tiles ka lang, magmamasilya ka lang. Ito, tingnan nyo. Ayan o. Ayan po siya. So, yung ibang part po dito ng existing na mga metal tubular, C-purlins, nagamit pa rin naman. Dahil i-a-adjust lang naman po yan. Kung mapapansin nyo, yung existing is mababa. So, ayan na po siya. Tumaas tayo. So, syempre, dahil meron tayong inside gutter dito, kailangan yung bibilihin nyo po is stainless. Ayan. At makapal po ito. Makapal din malapad.
So guys, imagine na ginalaw mo yung bubong. Sobrang matrabaho talaga. Ayan, parang gumawa ka ng up and down na bahay. Kaya po dun sa mga gustong magpagawa sa amin, kung namamahalan po kayo sa labor, wala naman pong problema. Pwede naman kayong hindi tumuloy. Pero kung ang pag-uusapan is legit na contractor, isa na kami doon. Ayan. Then sa amin po transparent, syempre, hiwalay ang labor, hiwalay po ang materialis. Bahala po kayo mag-asikaso ng materialis kung gusto nyo. Wala pong problema yun sa amin. Ayan siya, diba? So, syempre, nagpagawa ka na, dapat ang gagamitin mong roofing dyan o long span, dapat yung makapal. Diba? Huwag na natin tipirin, itodo na natin, isagad na natin. So, ganun talaga. Ito yung pinaka-slab. Ayan. So, yung ibang roofing, pwedeng magamit yan dito. Ganun lang. So, diba, diskarte yan ang gumagawa kung paano ang execution ng ating roofing, 'di ba? Tumaas na siya. So doon na part, hindi ko alam kung saan po yung downspout, kung dito or doon, parang dito. Usually kasi kung nasaan yung bathroom, doon na namin kiniklebe or doon na namin tinatapat yung pinaka downspout kasi kung magkaroon man ng leak, sa CR pupunta, hindi sa kwarto. Parang ganon. So ayan guys, tatapusin muna natin yung extension before tayo gumalaw sa interior. So bali po si Ray naman is nagsusukat para po sa tiles tsaka po para sa PVC. Ayan. May part po ng unit na pasensya na po kayo, may sipot kasi talaga ako tsaka masama pakiramdam ko. Ayun, may part po ng unit na tinanggal po yung ibang semento gawa ng kapak. Then, ipa-plastering po ulit. Ayan. So, manipis, tapos bako-bako. Kaya po aayusin. So, buti na lang yung ating mga pintor maalam pagdating po sa kondisyon ng ating mga walls, kung kapak ba o hindi. Kaya, ayan, tinutuklap po nila, then ipa-plastering na rin po ulit. Possible din po kasing matanggal or hindi po maganda yung kalabasan ng ating pagpipintura kung hindi po maganda ang kondisyon ng ating mga pader. Tapos dito nga po pala, gumalaw yung ating roofing, ayan. Since mababa po yung pinaka-roofing nila dito sa Verdanza, nagpatong po kami ng 1 to 2 CHB para tumaas po yung pinaka-ceiling. Actually, hindi naman totally na bago yung itsura ng bahay. Tumaas lang po ng konti. Konting-konti lang naman kasi mababa nga po ang ceiling.
po, magandang hapon. Today is Saturday. Update po tayo. So ito na po yung progress ng ating unit dito po sa Verdanza Home. So guys, yung roofing okay na, 'di ba? Ayos. Tapos lalagyan nyo na lang po ng metal spandrel yan. Ayan siya, oh, ang galing, 'di ba? So okay na rin yung ating balcony. So dito sa part na to is yung garage area. Naka-slab siya. So plastering. So bali guys, pag natapos yung team natin dito, iba naman po ang papasok. Pintor, installer, tsaka tile setter. Dapat yung mga lupa mahakot na. So ito rin po yung kagandahan dito sa Verdanza. Pwede kang mag-extend pataas. So kumbaga pag nagpagawa ka ng unit, isang gawaan na lang. So sa kanila po hanggang dito lang yung pinakabakod. Same lang din po doon. So hindi talaga siya pwedeng gawing parking. Kaya ito na po ang magiging parking area nila. Ang kagandahan po sa unit nila is nakuha nila is corner lot. So guys, ganito yung itsura niya. Ayan po. So ito, pwede na po itong, kung ito po is naka-slab, pwede na po tayong PVC panels po ang ilagay. Instead na metal spandrel. Kasi ito naman po is naka-slab. So yung edit po ng ating slab is hindi ganon kumpara po sa yero. So may abang na rin po dyan para sa wirings. So ang sarap lang talaga magpagawa ng unit, ng bahay pag may budget talaga. So, napansin ko po yung mga dating bitana tinanggal. Papalagyan po siguro yan ng sliding. So, imagine nyo ganito lang kaliit, 'di ba? Yung pinaka front. So, kung ang nakuha mo is inner, wala ka ng parking. So, mas maganda talaga pag kukuha kayo ng mga ganitong pa-housing, mas maganda po yung corner lot. So, dito, yung hagdan natin, babaguhin po yan, gawa ng kahoy kasi. So, buhos. Ayan, si Kuya Bok nang bahala dyan. Tapos, dito po, ito na yung ating bar counter. Yung bar counter natin na 150 po ata ang haba. Tapos, 60. So, bali guys, ganito yung itsura ng ating second floor. Yung ibang part po is nakamasilya na. So, baka by Monday, pumunta na dito yung ating installer. Naka-ready na po yung mga metal parings na gagamitin. Sa baba, nakita ko dun yung shero board. Parang ano dito, parang harang, tinanggal na rin po yun. So, ito talaga ang suggest namin sa may-ari. Isama po namin sa pinaka-kontrata is maging buhos na lang po yung hagdan, gawa ng kahoy nga po ito.